Magandang umaga mga bata. Magandang umaga, guro. Okay, so bago tayo magsimula sa ating gawain, tayo muna ay manalangin. So, pwede tayo tumayo. So, Lord God, maraming salamat sa mga ito at narito po kami para makinig at matuto pa tayo po ang mga isa. Amen. So, bago po tayo umupo, pakicheck muna if may mga basura kayong nakikita at meron, pakitapon po ito sa tamang basurahan at pwede na po kami. Okay, please go ahead. So, bago tayo magsimula, nais kong basahin niyo muna ang ating mga alituntunin dito sa ating paaralan. Pakibasa. Sasabihin ang lahat ng kaptan-alari. Respeto sa guro at kaklase ay laging sa buhay. Ayusin ang pakikinig at pagsagot sa kalakalan. Lumahok sa mga gawain ng buong puso. Salamat. So, naiintindihan po ba ang ating mga alituntunin dito sa ating silid-aralan? Okay, magaling. So, bago tayo magsimula sa ating talakayan, meron akong maikling activity na ipapagawa sa inyo. At tatawagin natin itong jumble words. So, naka-jumble yung mga letters dito at bubuo kayo ng words dito. So, number 1, ano po yung kalusugan? Okay, magaling. Kalusugan. So, next. Edukasyon. Okay, magaling, princess. Edukasyon. So, next is magaling, king. Karapatan. Okay, next is Pamahalaan. okay, magaling. Pamahalaan. Next is Kapayapaan. magaling. Kapayapaan. Dahil dyan, bigyan ninyo ang inyong sarili ng isang amazing clap. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Amazing. Okay, so next is sino sa inyo ang nakaalala ng ating pinag-aralan kahapon? Raise your hand. Okay, King, ano ang ating pinag-aralan kahapon? Pangalaga sa likas niyan. Magaling. Mangangalaga sa ating likas na yaman. So, ganyan dapat kapag tayo ay may natutunan, isa isip at isa puso natin ito. So, bago tayo magpatuloy sa ating talakayan, basahin muna natin ang layunin ng ating pag-aaralan ngayong araw. So, pakibasa. At the end of the list, all the learners should be able to ilalarawan ang iba't ibang programa ng pamahalaan at serbisyong panlipunan. Ipatabayas ang pagpapahalaga sa mga programang pamahalaan at serbisyong panlipunan at makabubuo ng mga ideya sa pagpresenta ng mga pamahalaan at serbisyong panlipunan. Salamat. Base sa ating nilaro kanina, ano sa tingin nyo ang ating magiging topic? Pwede, pamahalaan. Serbisyo, magaling. So, ang ating tatalakayin ngayong araw ay tungkol sa pakibasa. Ang pamahalaan at serbisyong panlipunan. Magaling. So, bago tayo magsimula, basahin muna natin kung ano yung ibig sabihin ng pamahalaan. So, pakibasa ninyo. Ito ay isang sapat na mga institusyon at mga proseso ng pangungalihan at responsibilidad at pagpapatakbo at pagpapalanan ng isang bansa at teritoryo. Oh, magaling. So, ito ay tumutulong sa atin. So, dito meron tayong mga serbisyo na pinapamahalaan ng ating pamahalaan. Ang una, ito ay ang Programang Pangkabuhayan. Princess, pakibasa.
Dahil dito, tinutulungan ng pamamahalaan ang mga maralitang mamamayan sa pamamagitan ng corpus upang makapag-aral ng maayos ang mga bata mag-aaral. Magaling. So, ito ay example ng mga 4Ps. Yan. So, sino sa inyo ang miyembro ng 4Ps? Wala? Okay, sige. So, ito tumutulong siya sa mga batang nahihirapan na magpaaral ng kanilang, na pinapaaral ng kanilang mga magulang. So, next we have programang pang-infrastruktura. Pakibasa. Tumutuon sa mga strukturang mga pag-unggad ng bansa. Oh, magaling. So, dito sa programang pang-infrastruktura, example nito is yung mga kalsada na ginagawa nila. Tapos ito yung dam. Yung anuhan ng dalawyan ng tubig doon sa amin. Naintindihan ba? Okay. Next, we have programang pang-edukasyon. Pakibasa. Pinapamamahalaan nito ng sistema ng edukasyon ng Pilipinas para sa lahat ng mga mag-aaral na Pilipino. Magaling. So, ito, kagaya ng ginagawa natin ngayon, nagtuturo tayo. Kaming mga teacher, nagtuturo sa inyo para mabigyan kayo ng edukasyon. So, ito, ang pamahalaan natin ay tumutulong. Sila yung nagsisweldo sa amin para magturo sa inyo. So, ito yung logo ng Department of Education. So, ito yung, ano to? Sino to? Yung teacher. Tapos, ito yung mga galing. Sunod is basa. Ito ay magpapagahami na marami po ang pamahalaan sa ilalim ng pagkakaroon. Ang lapis ng pag-ibig bago ay siya kulamin. So, magaling. So, ito ang Department of Agriculture sa English. So, ito tinutulungan yung mga magsasaka para bigyan ng bagong binhi para makatanim sila ulit ng mga masustansyang pananim. So, ano yung nakikita ninyo dito sa logo? May taong nagtatanim. May mga bukid din dyan. So, tumutulong yung Department of Agriculture para makatanim sila ng maayos. So, next is programang pang-enerhiya. Pakibasa. Pinapaunlad naman ng programang ito ang pangangailangan ang pang-enerhiya ng bansa sa pamamagitan ng pagtatayo ng mga planta na kuryente. Oh, ito yung example ng logo. Sa English nito, ang programang pang-enerhiya in English is Department of Energy. Ito yung example. Ito yung mga planta na nagbibigay ng kuryente sa atin. Kaya tayo may mga ilaw, may mga kuryente dahil sa kanila. So next, we have programang pangkalusugan. Okay, kasi. Ito ay nakalayong makakatanggap ng serbisyo ng kalusugan ang lahat ng mga mamayan. Okay, so, in English nito is the Department of Health. So, dito, sino yung nasubukan ng hospital? Nasubukan nyo na ba ang hospital? So, ano yung, sino yung nag-aalaga sa inyo sa hospital? Nurse and doctor. Okay, so yun, yung mga nagtatrabaho sa Department of Health. Yun yung tumutulong sa atin para alagaan tayo. So, next is programang pagkapayapaan. Pakibasa ko. Itataguyod nito ang pagtatanggol sa soberanya at teritoryo ng Pilipinas mula sa mga panlabas at panloob na panganib upang
mabuno ang kapayapaan at seguridad ng bansa. Okay, salamat. So, ano yung nakikita ninyo dito sa mga pictures? Ano? Police. Ito, sundalo. So, ito naman yung mga Air Forces. Sila yung nagbabantay dun sa may kalawakan. Sila yung nagbabantay dun. So, sino yung gustong maging police? Balang araw. Ay, gusto mo? So, kapag naging police ka, ito yung hahawak sa inyo, Department of Programang Pampawalakas. So, last, we have DOLE or Department of Labor and Employment. Okay, basa. Tumutulong sa mga walang trabaho ng mamayan sa bansa para makahanap ng hanap buhay ayon sa kanilang kakayahan. Magaling. So, ito, tumutulong siya sa atin, o tumutulong sa mga magulang natin na walang, mahirap sa hanap buhay. Example dito is yung tupad, ganon, tapos ito yung mga construction worker. Pero itong mga construction worker na to, hawak sila ng company ng DOLE. Hindi kagaya ng iba na nagpapagawa lang ng bahay dyan sa kapitbahay natin. Ito is, sila, hawak sila ng company, which is the Department of Labor and Employment. So, naiintindihan ba ang ating talakayan? Okay, magaling. So, para na-monitor ko, if may natutunan kayo, meron tayong activity na gagawin. So, ito yung Group 1, Group 2, and Group 3. So, Group 1, makibasa ang ating gagawin. I-match ang programa ng pamahalaan sa tamang ahensya. Sulat lamang ang titik ng tamang sagot. Okay, thank you. So, ito yung gagawin ng Group 1. So, ito naman ay para sa Group 2. Pagbasa. Sagutin ang mga tanong sa group by pangungusap bawat isa. Okay, salamat. So, dito, sasagutin nyo kung ano yung tinatanong. So, number 1, bakit mahalagang suportahan at pahalagahan ang mga serbisyong panlipunan ng pamahalaan? So, number 2, ano ang maaaring mangyari kung walang maayos na programa para sa kalusugan at sa edukasyon? So, Group 3, pakibasa. Pag-umuhit o gumawa ng isang service or speech, gamit lamang ang lahat sa pagpapakita kung paano makikinabang sa Ang mamamayan. pamamayan sa isang servisyong palibot. Okay, salamat. So, naiintindihan ba ang mga panito? Okay, magaling. So, bakit nga ba kailangan ng mamamayan ang mga serbisyong panlipunan na ginagawa ng pamahalaan? Dahil layunin nito makabulan ang mga pangangailangan ng pamayanan. Okay, magaling. So, dahil kailangan natin ng serbisyo nila. So, ready na ba kayong mag-take ng quiz nyo? Okay, magaling. So, magbigay nga ng isa ng serbisyo ng pamahalaan, King. Programang pagpapakita. Okay, magaling. So, dahil dyan, bigyan ninyo ang inyong sarili ng isang pocket clap. 1, 2, 3, 1, 2, 3, pak na pak, bet na bet. Okay, so, sa tingin ko ay ready naman na kayo mag-take ng quiz nyo. Ready na ba kayo? Okay, sige. So, let's start your quiz. So, kumuha ng isang malinis na papel at lapis. So, gumuhit at magkwento. So, panuto, pumili ng isang serbisyong panlipunan na alam mo o naranasan mo. So, gumuhit na sa isang papel ng eksena kung saan nakikita ang serbisyong panlipunan na tumutulong sa mga tao. So, sa ibaba ng drawing, sumulat ng 3 to 5 pangungusap na nagpapaliwanag dito. So, ano ang serbisyong ito? So, isusulat nyo doon kung anong serbisyo yon. So,
paano ito nakakatulong? So, bakit mo ito pinapahalagahan? So, part 2 ng ating quiz ay alamin kung anong programa ang tinutugon ay tinutukoy sa bawat pangungusap. So, piliin ang letra ng tamang sagot na nasa kahon. At isulat ito sa patlang na nasa tabi ng numero. So, bibigyan ko kayo ng 5 minutes para sagutan ito. Naintindihan ba? Okay, sige, very good. So, bakit nga ba kailangan ng mamamayan ang mga serbisyong panlipunan na ginagawa ng pamahalaan? Dahil layunin nito mapagbulan ang mga pangangailangan ng pamilya. Ay, magaling. So, dahil kailangan natin ng serbisyo nila. So, ready na ba kayong mag-take ng quiz nyo? Okay, magaling. Ano nga ulit ang pamahalaan? Ang pamahalaan ay isang pangkat ng mga institusyon at mga proseso na may kapangyarihan at responsibilidad ng mamamayan. Magaling. So, magbigay nga ng isa ng serbisyo ng pamahalaan, King. Programang pagkakuha. Okay, magaling. So, dahil dyan, bigyan ninyo ang inyong sarili ng isang pocket clap. 1, 2, 3, 1, 2, 3, pak na pak, bet na bet. Okay, so, sa tingin ko ay ready naman na kayo mag-take ng quiz nyo. Ready na ba kayo? Okay, sige. So, let's start your quiz. So, kumuha ng isang malinis na papel at lapis. So, gumuhit at magkwento. So, panuto, pumili ng isang serbisyong panlipunan na alam mo o naranasan mo. So, gumuhit na sa isang papel ng eksena kung saan nakikita ang serbisyong panlipunan na tumutulong sa mga tao. So, sa ibaba ng drawing, sumulat ng 3 to 5 pangungusap na nagpapaliwanag dito. So, ano ang serbisyong ito? So, isusulat nyo doon kung anong serbisyo yon. So, paano ito nakakatulong? So, paano ito nakakatulong? So, bakit mo ito pinapahalagahan? So, part 2 ng ating quiz ay alamin kung anong programa ang tinutugon ay tinutukoy sa bawat pangungusap. So, piliin ang letra ng tamang sagot na nasa kahon. At isulat ito sa patlang na nasa tabi ng numero. So, bibigyan ko kayo ng 5 minutes para sagutan ito. Naintindihan ba? Okay, sige, very good. So, bakit nga ba kailangan ng mamamayan ang mga serbisyong panlipunan na ginagawa ng pamahalaan? Dahil layunin nito mapagbulan ang mga pangangailangan ng pamilya. Ay, magaling. So, dahil kailangan natin ng serbisyo nila. So, ready na ba kayong mag-take ng quiz nyo? Okay, magaling. So, let's take your quiz. Tinanggal ko to, magpapapicture pa ako mamaya. Tinanggal ko na yung IMs ko kasi meron ko naman na.